Mas malalim na paliwanag sa marka number 7, Biblical Church Leadership. Ang Biblical Church Leadership ay isa sa pinakamahalagang marka dahil ang kalusugan ng iglesia ay lubhang nakadepende sa kalidad ng pamumuno nito. Ayon kay Mark Dever, ang iglesia ay hindi democracy o dictatorship, kundi isang spiritual family na pinamumunuan ayon sa salita ng Diyos. Dalawang tungkulin ng pamumuno sa New Testament. May dalawang opisina lamang sa lokal na iglesia. 1. Elders, mga pastor, overseers, shepherds. 2. Pangunahing responsibilidad, pagtuturo, pamamahala at pagpapastol sa espiritual na buhay ng iglesia. 3. Karaniwang marami, plurality of elders, hindi iisang pastor lang. 4. Sila ang mga matatanda na namumuno sa pamamagitan ng halimbawa at doktrina. Deacons, mga tagapaglingkod, pangunahing responsibilidad, paglilingkod sa praktikal na pangangailangan ng iglesia, halal, pangangalaga sa mahihirap, logistics, facilities at depo. Tinutulungan nila ang mga elders upang hindi maabala ang mga ito sa pagtuturo at panalangin. Tingnan ang gawa 6:1-7. Mga pangunahing talata. 1 Timoteo 3:1-13. Mga kwalifikasyon ng elder at deacon. Tito 1:5-9. Mga kwalifikasyon ng elder. 1 Pedro 1:5-4. Mga elder ay magpastol ng hindi mapagkamkam kundi may puso. Gawa 20:28, alagaan ninyo ang kawan na binili ng kanyang sariling dugo. Hebreo 13:17, sundin ninyo ang inyong mga pinuno at magpasakop kayo sa kanila. Mga kwalifikasyon ng elder buod. Karakter muna bago ang kakayahan, walang kapintasan, blameless. Isang asawa lamang ang asawa, faithful sa asawa. Matino, mahinahon, maayos ang buhay, mapagpatuloy sa bahay, mahusay na asawa at ama. Hindi lasenggo, hindi mapagkamkam, hindi marahas, may kakayahang magturo ng tunay na doktrina at labanan ang maling turo. May mabuting testimonyo sa labas ng iglesia. Mahalaga, hindi kailangang perpekto pero dapat mature at halimbawa sa buhay. Bakit napakahalaga ito? 1. Proteksyon ng iglesia. Mga elder ang nagpoprotekta laban sa maling turo. Gawa 20:29 talaga. 2. Pagpapastol ng kawan. Sila ang responsable sa espiritual na kalusugan ng bawat miyembro. 3. Halimbawa ng kabanalan. Ang mga leader ay dapat maging modelo ng Christ-likeness. 4. Pagpapanatili ng kaayusan. May malinaw na pamumuno upang maiwasan ang kaguluhan. Mga karaniwang mali sa maraming iglesia. Single pastor system. Walang plurality of elders. Madaling mapagod o maging tyrant. Hindi kwalipikadong leader. Mas nakatuon sa talent kaysa karakter. Walang accountability ng pastor, mga deacon na kumikilos na parang elders o vice versa, leader na walang tunay na pagtuturo ng Biblia. Paano dapat magtrabaho ang biblical leadership? Plurality, maraming elders na nagdedesisyon ng sama-sama. Servant leadership, hindi boss, kundi mga alipin ni Kristo. Teamwork, elders at deacons ay magka-partner. Accountability, ang mga leader ay accountable sa iglesia at sa salita ng Diyos. Praktikal na payo para sa ordinaryong miyembro. Manalangin para sa inyong mga leader. Sundin sila ng may galang, Hebreo 13:17. Kung may mali, sundin ang tamang proseso, hindi chismis. Para sa iglesia na gustong mag-improve, simulan sa pagtuturo ng biblical qualifications. Maghanap at mag-train ng future elders mula sa loob. Magkaroon ng regular na elders meeting. Quote ni Mark Dever, ang iglesia ay hindi pinamamahalaan ng komite o ng pinakamalakas na boses, kundi ng mga kwalipikadong elder na nagpapastol ayon sa salita ng Diyos. Gusto mo bang lalong malalim pa sa marka number 7? Sabihin mo kung alin ang gusto mong pag-usapan. Detalyadong paliwanag sa qualifications ng elder at deacon. Paano pumili o mag-train ng elders? Relasyon ng elders at deacons. Mga halimbawa mula sa Biblia o modernong iglesia. O handa na ba tayo sa marka number 8? A biblical understanding and practice of prayer. Sabihin mo lang, patuloy nating pag-aralan ng buo ang siyam na marka.